we are not really here to condemn yung person involved. Okay. Thirsty, you're hungry for additional learning. But then this is not the place anymore for you to broaden yung yung learning mo. Okay. So ngayon ang mangyayari is lilipat ka ngayon. Even if hindi mo na meet yung 10% na parang ine-expect from you, I don't think that the church will actually question you on bakit hindi mo nabigay yung 10%. Parang sinabi ba ni Pastora, your prayer is good, but Pastora needs cash, Parang implied. Kailangan na hindi nga kailangan na monetary lagi Parang minsan sa offering namin, makakita kami, nagdadala ng prutas, yung mga ganyan. So ganun talaga, Scarlett. Oo, ganun talaga. Kasi syempre, madaming prutas. Nagdadala ng prutas. Hindi ba parang kayo nagdadala ng prutas? Welcome back to our YouTube channel. Alam mo, Scar, bago natin simulan to, gusto kong pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Alam mo, araw-araw nadadagdagan tayo. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa amin. Kahit po bago lang itong ginagawa namin na ito, kayo po ay sumusubaybay. Maraming salamat po. We are very grateful. Yes. Also, I'd like to make a shout out also to Jaylene Parel. Thank you for viewing all the way from Pangasinan at Moms Meryl. Thank you so much for following us, and si at Benru Vlog. Yan, all the way from from Makati City, aking Piandre family. Thank you so much for all the support. And of course, at Evan de la Cruz. Thank you. Uy, daming baon. Syempre. Loved. Girl Scout. Sige, since naman ikaw, nag-shoutout ka na rin, gusto ko rin mag-shoutout doon sa mga friends ko rin na mga YouTubers din to actually. So, unang-una si Juna, Juna TV, and si Joy Vlogs, and si Alright. So, yun. So, kung may time po kayo, pwede po ninyong dalawin din yung mga YouTube channels nila. Thank you. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa talaga kami ni Scarlett. So, marami ng fans. Si Scarlett. Since marami na tayong ikaw pala, marami ka ng fans. Pwede na ba tayo magtayo ng church? Bakit church? Hindi, joke lang. Well, anyway, actually, pinasok ko lang siya. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Hindi na. Tumbukin na natin. Tumbukin na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Karaka. Okay. So, yan. Ang topic natin kasi ngayon, Scar, as I said kanina, it's a trending topic. Actually, may hashtag pa nga ito Hashtag lipat church. Hindi naman bahay. Lipat church. Okay. Ayun. Napanood mo yung yung video nito di ba? Ikwento mo sa amin yung laman ng video. Okay, para sa mga hindi pa po nakakapanood at walang alam tungkol sa pag-uusapan natin, I'll give you a gist. Gist of para maintindihan yung gist na yan Anyway, so this is about a pastora na siya ay leader ng isang simbahan, and apparently I think a member expressed her desire to actually move to a different church. Okay, but unfortunately atong pastora na to didn't take it lightly. So as a result, ang ginawa niya is gumawa siya ng isang video. Okay. Video. For today's video For today's video. Pastora, and also, I think a few of the church goers. Mga angels ba niya to? Mga angels to. Okay. So, yon na parang, ang tema doon is yun nga, yung aalis, na sinasabi na yung member naman daw, hindi naman papalya or mag-backslide sa kanyang devotion. Kumbaga kahit na siya ay lilipat sa ibang simbahan, ipagpapatuloy niya yung sinasabi na devotion na kanyang ginagawa dito sa kanyang nilisan na simbahan. Okay. Pero kasi alam mo yon yung parang minak
Minake. Although hindi naman talaga pininpoint kung sino yung miyembrong to. Hindi nag-mention. Hindi nag-mention. Pero kasi syempre, alam mo naman na ito ay isang patama. Ikaw ba? Ano ba ang take mo dyan? Ako kasi yung nung pinanood ko, yung video, actually, alam mo kasi, Scar, ako may mga may mga friends akong pastor, may mga friends akong church leaders din. Okay. And for me, ang tingin ko talaga sa church, safe haven. So, kumbaga, as a churchgoer, ang nasa isip mo talaga, yung ina-expect mo, di ba? Ako, personally, yung ina-expect ko, ito yung place kung saan yung mga tao na makakasalamuha ko, yung mga tao na kung saan kukunin ko yung, alam mo yun, kumbaga yung mga leaders, magkakaroon ng malaking impact, yung good impact sa buhay ko. Diba? Right. Yun yung ko. So, when I watched the video, parang nakakalungkot na may ganitong pangyayari. Na, alam mo yun, hindi naman natin talaga, may iwasan na talagang nangyayari itong mga bagay na to, diba? But, ganito kasi, Scar, no? In this video, ang gusto natin, 'di ba, na mangyari dito, we are not really here to condemn yung person involved. Okay. Oo. So kumbaga, we are here to discuss yung issue na, as I said, 'di ba, hindi lang naman to kasi talaga nangyayari sa kanila eh. Nangyayari to sa ibang ako sa tingin ko nangyayari din to sa mga ibang simbahan. So, yun lang natin. Tignan lang natin kung ano ba yung pwedeng nating makuhang aral dito. So, no condemnation. It's pure discussion lang of the issue. Yeah. So, ikaw, Scar, ano ba yung ano yung take mo dito sa video? Okay, sa akin kasi ang pagiging leader, it's a big responsibility and it requires a large amount of task. Okay, na sa akin is kailangan na maiparating mo sa mga churchgoers, sa mga miyembro na nasasakupan mo, kung ano talaga yung gustong ipamahagi ng church. Na hindi ipamahagi parang ibahagi pala. Sorry, iba yung ipamahagi, no? I stand corrected with that one. Ibahagi. Ibahagi ng church na spiritual learning sa mga tao. O ngayon, sa akin, hindi naman porke tayo, kunyari ikaw, leader ka, ako leader din, di ba? Okay. So, follow the leader. Ay, leader tayo pareho. Paano to? Hindi, daanin sa height. So, ano ba to? Hindi. Kasi may matangkad yung mauna. Hindi. Ikaw mauna. Kasi yung maliit. Anyway, kasi yung maliliit daw nakakapuwing. Hindi, joke lang. Anyway, so ako, ang sa akin kasi, even if both of us, for instance, are leaders, kahit na parehas yung pinagbabasihan natin ng ating itinuturo, which is the Bible. Which is the Bible, iba-iba ang interpretation natin dyan. Okay. And because of the interpretation, iba-iba rin ang experience na naibabahagi natin sa ating mga nasasakupan. So, hindi ibig sabihin na porke na-discuss ko sa inyo kung ano yung experience ko at kung ano yung sa tingin ko tama para dito sa particular na doktrinang to, hindi ibig sabihin na yun din yung sayo. Okay. Oo. Maaaring may iba kang mga examples or mga previous experiences talaga, yung talagang personal experiences mo or experiences ng mga kakilala mo na pwede mong ibigay as an ehemplo para dun sa mga sa mga tao para mas maintindihan nila kung ano yung spiritual calling nila during the time that they are under your church. Sa akin naman, ang tingin ko diyan, doon naman sa kumbaga tatalakayin sobrang lalim, no? Parang I'd like to focus on yung nakukuha naman ng churchgoers, okay? Iba-iba ang revelation ng word ni God sa bawat tao. There are times nga na halimbawa
merong isang, let's say for example, verse, na at this season in your life, when you read it, ito yung ibig sabihin niya sa'yo. So, meron siyang, kumbaga, ito yung pagkakaunawa mo. But, alam mo, magugulat ka kasi sa... Anong gulat, ganon? Hindi ganito. Okay. So kumbaga, kulit. So, bale, pag merong another season sa life mo, alam mo yun, parang binalikan mo yung verse na yun. Alam mo ano, iba na naman yung interpretation mo. So, ano to? Winter, spring, summer, or fall? Mga ganun? Parang parang Marco season. Oo. Ang corny ba? Ayoko sabihin na Joma season. Hindi, ayun. Kumbaga. So, parang, let's say for example, no, itong, yung, halimbawa, may isang churchgoer, di ba, na, yun nga, nakakuha ng, natuto, dun sa, halimbawa, let's say nga ito, di ba, faction na ngayon, may, meron ng faction, meron siyang mga nakuhang aral, diba? Natuto naman yun dyan. Now, I think, ito yung sinasabi mo kanina. Naalala mo yung sinabi mo kanina na parang, there's just a certain, yung parang nare-reach yung peak. At paano nga ba sinabi yun? Yung pinapaliwanag ko sa'yo kanina na sometimes kasi when it comes to learning, di ba, may mga bagay na yung learning ninyo hanggang dito lang. Okay. Okay, hanggang dito lang. Based doon sa same teacher. Okay. Okay. And then, parang naging plateau. Wala na siyang pupuntahan. So ngayon, you're thirsty, you're hungry for additional learning. But then this is not the place anymore for you to broaden yung yung learning mo. Okay. So ngayon ang mangyayari is lilipat ka ngayon, maghahanap ka ng ibang place, ibang simbahan kung saan mas ma-further nila yung yung teaching sa yung knowledge mo, yung learning mo. Yun. I see. Ako kasi parang nakaka-relate ako dun sa yung paglipat ng church. Kasi di ba lumipat ka one stage? Lumipat ako. Third stage. Third stage na ba? Hindi. There was a time kasi na lumipat din ako ng church. Okay. And yung unang church na pinupuntahan ko, yung New Life the Fourth. Okay. So, New Life the Fourth, nasa the Fourth, the Fifth, the Sixth. Alam mo, akala ko kanina, iniisip ko nung nasa bahay ako, mukhang seryoso tong usapan na. Pero parang hindi. Hindi. Anyway, yung New Life the Fourth, nasa Market yan before. So, ngayon nasa SM Ora na. Okay. So, nagstay ako dyan ng 6 years. Yeah, 6 years. Okay. I think 5 or 6 years. Basta mga ganyan din katagal. Alam mo, during the time na nandun ako, I can say na talagang ang laki ng impact nung mga natutunan ko doon sa buhay ko. As in, alam mo yun yung feeling ko, every time na uma-attend ako ng service, yung parang pag nakatingin ka ng ganyan, nakikinig ka sa pastor, ako bang pinatatamaan nito? O kaya, inaral ba nito yung buhay ko? Kasi yung, talagang tumatagos sa puso mo yung, yung learning, yung mga sinasabi niya. So parang, talaga, ang dami kong natutunan din talaga dun sa church na yun. Okay. Until such time na parang umattend ako ng another church. Were you invited? No, hindi eh. Nagpunta lang ako doon sa So nag-gate crush ka? Gate crush? Hindi ko na maalala kung paano nangyari na umattend ako doon sa church na yun. And alam mo yun, yung nagustuhan ko rin yung nila doon, yung teachings, yung ganyan. And then I met friends then. Okay. So, actually, nagkaroon ako doon ng D group. Naging member ako ng D group. So, yung D group, ito yung group ng, kumbaga, merong mga groups doon sa loob. Yung small group, yun. Merong mga small groups doon na kung saan yung nag-fellowship kayo, nagkikita-kita kayo, nag-uusap. Okay. So, yun. So, na-enjoy ko yung doon, yung ganon na
alam mo, every week you're looking forward to yung mga ganitong activities ba. So, ayun, finally, I decided na dun na ako. Sabi ko, ito kasi yung parang yung mga teachings dito, nagre-resonate talaga sa akin na it's not naman na ay, walang kwenta yung dito, teaching dito sa New Life. Hindi ganun. That was not the case. It's just that, I think kasi meron tinatawag dyan na, yung parang, yun nga, yung kanina, yung sinabi ko, di ba, yung season, parang siguro feeling ko ito na, it's for another season. Nakukuha ko yung dyan. Parang another season naman ng life na, okay, I think this is the teachings that I need. Okay. And so when you decided that you want to attend yung itong isang church na ito, then you spoke to your pastor about it. By the way, pala yan, CCF. Oh, CCF. Okay. So when you decided that you were going to attend CCF na, and so kumbaga nung nagpaalam ka ba sa iyong pastor na ikaw ay lilipat ng simbahan? So ano ba ang kanyang naging reaction dito? I don't remember kung nagpaalam ako. Okay. Hindi ko talaga siya maalala. But ang naaalala ko, every time na nagmi-meet kami nitong, kasi maliit ang BGC. Okay. Diba? Ako paikot-ikot lang naman ako dito, diba? So, every time na nagmi-meet kami, alam mo yun, it's like a pleasant, talaga na, oy, kamusta? Yung ganon. So, no ill feelings, no hurt feelings whatsoever. I remember, hindi na nga ako umaten sa kanila. One time, we even had lunch with other friends. Okay. Tapos, hindi kami nag-uusap na ano ba yung teaching dun sa kabila. Hindi, wala. Wala. Hindi nagtanong. Kahit yung bakit, ba't ka lumipat? Wala. Pero nagtanong na, how are you? Sabi sa akin, how are you? Bye, thank you. So, I think that's what a good leader is, no? You can say, kasi that's what a good leader is. They really are good leaders. Kasi they were confident on the teachings that they've given you, na parang alam nila na kahit saan ka mapadpad, saan ka man mapunta, dala-dala mo yung mga teachings na yon. Right? Yes. Ako, personal ko lang naman to. Kumbaga yung interpretation ko, no? So, Pastora, kung nakikinig ka, tama ba tong interpretation ko? Hindi. Ako kasi ang tingin ko dyan, Scar, the way na hinahandle nila pastors Alvin and Mitch, yung congregation, yung mga tao sa church, hindi nila ina-attribute yung parang sabihin natin, halimbawa yung success ng tao sa kanila mismo. Yan naman kasi talaga ang dapat na attitude ng isang leader. For you to be called a good leader is you have to be confident on how you handle your people. And also at the same time kumbaga na-earn mo yung respect. Kasi iba yung respeto sa takot. Okay, Oo, kasi pag takot ang mga tao mo, they are forced to do yung mga bagay na sa tingin nila, yun ang ikasasaya mo. Pero if they have the respect for you, then everything else follows. Yeah. Kasi kumbaga parang susundan ka nila, not because you tell them to, it's because nandyan sila na gusto nilang sundan ka. Kasi nandun yung respeto nila. Alam nila na ikaw yung leader nila. Alam nila na hindi mo sila ipapahamak. Yeah. Kasi as a leader, parang ang pinaka-role mo talaga yung ikaw yung magiging vessel. Yeah, instrument. Ikaw yung magiging instrument para mapalapit, 'di ba? Mapalapit ang tao kay God. Yeah. Hindi yung ikaw si God. Hindi ganoon 'yun 'di ba? Yes. Ang role mo talaga is to plant a seed sa life ng bawat members mo. Now, yung seed na 'yan, hindi naman para ikaw ay alam mo 'yon, yung ang gagawin mo na lang parang, ito yung gagawin mo para umano ka, para mag-grow ka. Dapat ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Ang mangyayari ngayon dyan,
itong mga tao under you, they will see something in you. Na parang, alam mo yun, yung parang maa-amaze sila na yung buhay mo, yung sa buhay na pinapakita mo, di ba? Yung, ikaw yung nagiging model nila. So, through that, nakikita nila yung, may tinatawag dyan na ano yung Christ in you. Di ba? So, I think, ganun yun. So, kung ano man ang maging resulta ng seed na pinlant mo doon, wag mong i-attribute yun sa'yo. Let's say, for example, na nag-succeed tong isang tao, di ba? So, yung sasabihin mo, dahil sa akin, kaya yan nag-succeed. Tignan mo naman yung buhay niyan ngayon. Kasi ang mangyayari niyan, Scar, kung ganyan yung pananaw mo sa buhay, ang mangyayari ngayon yan, paano kung nag-fail yung isa? Yeah. Ano na lang ba? Hindi kasi nakikinig sa akin yan eh. Ganon ba yun? Hindi, di ba? Ang mangyayari, dapat, the way na kinlaim mo tong kinlaim mo yung success nitong isa, dapat maging ka rin, accountable ka din dun sa failure. Ganun ba yon? Hindi di ba? No, unfortunately, that's not the case kasi, di ba? Failure of people is just your own failure. But success of others is your success too. Oo. Right? Hindi ganun Oo. Kasi parang ang dapat, after you plant a seed, let the hand of God work. Kumbaga, maniwala ka na si God ay mag-work dyan sa tao na yan. Even if that person actually failed sa kanyang buhay, hindi mo kailangang ipamukha sa kanya na siya ay isang failure. You have to work on this person again para, alam mo yon, ma-build niya ulit yung kailangan niya para mag-succeed siya. Yeah. Ang social media, it's a very big and powerful platform. Kumbaga lahat ng napopost mo diyan, talaga namang nagiging accessible to a lot of people. So you really have to be careful on what you post, yung mga videos na pinopost mo sa social media. Kasi it can either make or break you. In this case, yung sa nangyari dun sa pag-post ni Pastora, ang mga tao nagising okay. Alam mo yun, nagising sila dun sa thought na, may ganito pala, politika pala sa namumulitika pala ang mga leaders ng simbahan, di ba? In particular. So ngayon, kanya-kanya na ngayon ng research. Hindi ba? Nagre-research na sila. Ano pa ba yung mga maling ginawa ng simbahan? Ganon. So, parang you just open a can of worms. Diba? Ano yun? Ha? Hindi, joke lang. Yung bulate. Yeah. Yung mga ganon. Paano ulit? Yung mga ganon. Gayang-gaya. Parang, parang may gusto kang, dyan segue ba yan? Well, actually, yes. Oo, parang may gusto ko. Ano bang gusto mong tumbukin dyan? Sige, discuss mo na yan ngayon. Well, kasi kung may Pastora number 1, syempre, meron din tayong Pastora number 2. This is about the, di ba, yung sa offering. Oo, kinu-question naman na ngayon yung about sa offering. Kasi, merong mga pastors na kumbaga, parang ang nga rito, parang ang gusto kong ibigay na term, yung parang inuobligan na yung mga tao na magbigay at hindi lang basta-basta bigay, kundi magbigay ng malaking halaga. Ikwento mo muna kung anong pinag-uusapan natin para alam ng mga nanonood. Kasi baka hindi lahat napanood yung video ni Pastora number 2. Okay. So para may alam sila. Si Pastora number 2, ang ganda ng mga pangalan natin, yung second pastor naman na ito nga, trending din ngayon sa social media. Nag-preach siya about giving. Wherein, sinasabi niya doon na nagulat siya kasi a certain church offered a certain amount of money. Na sabi niya, napakaliit. Para sa kanya, napakaliit ng offering. Sabi niya ganyan, yak! Yun talaga, yak? Oh. Sabi talaga ni Pastor, yak! Parang ganun Oo. Yak ganon? Yak ganon. So parang sabi niya, maliit. So what she did,
nag-ano siya ngayon, nag-issue siya ng check amounting to 100,000 pesos para malaki. Kumbaga, from her own pocket, naglabas siya ng 100,000 pesos. Just because naliitan siya sa donation ng simbahan? Hindi tayo galit, ha? Hindi naman. Oo, yun. Dahil doon. Yun yung pangalawang na parang yun nga, dahil dun sa unang issue, ayan, naglabasan na. Isa to sa trending. So, anong sinabi ni Pastora number 2? Saan? Ano sinabi ba ni Pastora? Your prayer is good, but Pastora needs cash, mga Parang implied. O, teka lang, sandali. Bakit naman masyadong affected si Doktora? Ay, iba na naman yung issue mo. Teka, church yung pinag-uusapan natin, ha? Church. Ko, ibang na to, ibang career na. Okay, bakit naman masyadong affected si Pastora? Doon sa sa liit ng donasyon na nakuha nitong simbahan niya at sa sobrang napayak siya, napasign siya ngayon ng 100,000 check. Sana araw-araw nagyayak si Pastor. Pero wait, may tanong ako. Okay? Parang binabawian mo ako yung maraming tanong nung nakaraan, ha? Hindi. Ang tanong ko is this. Okay. Meron bang quota yung simbahan na kailangan yung donation nila ganitong amount? Teka lang. Tatawagan ko si Hindi, wait. Question number 2. Tawagan ko si Pastora, may tanong po si Scar. Question number 2. Ang question number 2 ko is, may proyekto ba yung simbahan? Ano to, government project? Do not delay. Para yung mga truck, no? Do not delay. Do not delay. May proyekto, may kailangan tapusin. Di ba? Ano ba yun? Anong meron? Nako, kasi yung sa aspetong yan, alam mo, parang ikaw lang ata nakaisip ng issue na yan. Kasi hindi ko nga naisip yan, eh. So, ibig sabihin, ako lang ang gumana utak sa ating dalawa. Ewan ko, kasi parang dadagdagan mo yung issue, eh. Alam mo, tama na yung issue na inaano natin kanina. Hindi. Ano bang gusto mong ano ba kasi talagang gusto mong mangyari? Hindi, kasi ganito yan. Parang ako, na-realize ko when I watched the video, parang na-realize ko kasi na na parang ikaw naman pala, bilang pastora, may kapasidad ka naman pala na mag-donate ng 100,000. Pero bakit kailangan na may trigger pa para mo i-donate yun? Ano ibig mo sabihin sa trigger? Na-trigger siya kasi maliit yung donation. Okay. O, di ba naliitan siya sa donation, kaya dali-dali, nagsign siya ng 100,000 na check. Oo. Di ba? Parang bakit kinailangan pa na ma-disappoint siya dun sa amount nung donation para siya mag-donate ng 100,000. Di ba dapat nga, you're a perfect example na dapat ikaw ang unang-una na nagbibigay, hindi ba? Kasi ikaw ang tutularan, ikaw ang leader, di ba? So, bakit ganon? Bakit kailangan muna na merong rason para niya ibigay yung 100,000? Alam mo, parang gusto ko nang mag-agree sa'yo na baka nga talaga may may proyekto. Oo. Meron talagang do not delay. Church project, do not delay. O baka naman pagka-sign niya nung check, pagkabigay niya, sasabihin niya sa bangko, uy, stop payment mo yan. Teka lang, sa pastora na yung inaano natin dyan. Hindi. Joke lang. Actually, may point ka naman dun. Sa akin kasi, Welly, me being Catholic, personally, masasabi ko na sa church, yung mismo, kunyari, nagsimba ka or what, di ba? Hindi naman kami nagbibigay ng malaking amount sa offering. Okay. Pero, I remember this story. I was still young. Okay, I was still young. I was still young. I was still young. May pag-ganon eh. I was still young. I was still young back then. And my grandma, my lola, okay, she's a member of Catholic Women's League. And she's very active. She was very active in church. There was one time, I remember, na she had a dream. Okay, meron siyang napanaginipan na isang chapel sa Mandaluyong na andun si Mama Mary. And si Mama Mary, dun sa dream ng lola ko, she was crying. Umiiyak siya sa lola ko, sa dream niya, na sinasabi niya, tulungan mo ako, hirap na ako.
Sabi niya gano'n. Ngayon, syempre, nung pagising ng lola ko, parang, alam mo yung parang sobrang na-move siya dun sa, dun sa dream na yon. And so, what she did was, she went to the chapel, yung chapel na nandun sa dream niya. Okay? Kasi alam niya yung chapel na yon eh. Okay. Pinuntahan niya yung chapel na yon. And nakakakilabot. Kasi when, itong chapel na to, hindi na to ginagamit. Okay, hindi na ginagamit itong chapel na to, matagal na. And so, nag-request siya na kung pwedeng ang buksan, titignan niya. And you know what? When she went inside, true enough, nagkaka-goosebumps ako. Andun si Mama Mary, yung imahe ni Mama Mary, as makikita mo, yung bubong, butas. Hindi yung bubong namin. Akala ko yung bubong. Hindi. Butas siya. Pagkatapos makikita mo na pag umuulan, tsaka umaaraw, nasisinagan talaga at na uulanan si Mama Mary. That's why, bak yung pintura ng imahe. Okay, so, sobrang na-move yung lola ko with that. So, ang ginawa niya, of course, she contacted yung mga relatives namin and also, we pulled together money, nag-pull together sila ng money, and then, ang ginawa ng lola ko, pinarenovate niya yung church. Okay, so pina-renovate yung church. Ngayon, ngayon. Syempre, 'di ba? Napa-renovate na. The next struggle is how are you going to invite people to come and hear mass? Kasi for the longest time, our family was getting the priest from yung Don Bosco Church. But it came to a point wherein yung pare, kumbaga parang nadidisappoint na kasi nga wala nga pumupunta pa. Nafu-frustrate sila. Okay. Nafu-frustrate sila kasi wala na nga nagsisimba. How are you going to officiate mass kung wala namang churchgoers, di ba? So ngayon, our family came up with etong mag-donate sa mga families na every year nagpapamigay kami sa 300 families ng mga groceries. So ito may bigas, may konting canned goods, noodles, ganyan, kape, asukal, ganyan. May ham ba? Hindi, wala namang ham. Nasa akin, hindi kami nagdo-donate per se sa simbahan pag offering tuwing magsisimba kami. Pero we do our own donation in different form. Oo, and it came to a point pa nga na yung particular na chapel na yon, yung kinatatayuan nun sa Mandaluyong is a commercial area. Okay, it's a commercial area, and what my mom did was she bought the lot. She bought the lot specifically to donate it sa church. Okay. Kasi ayaw niya na dumating ang point na, alam mo yung dumating yung time na na pagkaayaw na nung may-ari ng lupa, tatanggalin ngayon ang chapel, hindi ba? They mawawalan ngayon ng means ang mga tao doon para magsimba, hindi ba? So ngayon, that's what my mom did. But actually, when my mom bought that, she already told the person that she was buying it from na, I'm buying it specifically to donate to the church. Okay? Na agad-agad sinabihan siya na, are you sure that's what you really want? Because the lot that you're going to donate is in a commercial prime area. It's in a prime area, it's in a commercial space na ang taas-taas ng value niyan. Are you sure that you want to donate it? Sabi ng mami ko, yes, I want to donate it sa church. And also, ngayon kasi, di ba, marami tayong mga mamamayan na gustong magpare. Marami tayong mga seminarista. Pero, hindi lahat ng seminarista ay natutuloy na magpare. Meaning? Because it's expensive. Okay. Mahal talaga. So, ngayon, naging advocacy ng mom ko na magpaaral ng mga pare. In fact, some of the priests that my mom, yung pinapaaral ng mom ko before, sometimes pumupunta yun dun sa house namin. I remember that, and the seminarian stays for a number of days sa amin.
Oo, yun. So, yung sa akin, yun, alam mo yun, yung, that was your form of being, being yung helpful, yung you're offering but not necessarily offering dun sa sa church mismo na yung habang nagmimisa kayo or habang may service kayo. So hindi ibig sabihin nga na yung nakuha ni pastora dun sa donation niya, hindi naman kasi ibig sabihin na yun lang naman yung ibinibigay ng mga tao sa simbahan niya. Maaaring itong mga taong to meron ding ginagawa ng mga good acts na hindi naman nakakarating kay pastora. So dapat hindi niya iti-take against dun sa sa tao yon. And also, she has to consider na hindi naman lahat ng mga tao may kaya sa buhay. Hindi lahat ng tao may ekstrang pera. So kung ito may ibinigay na pera, dapat maging grateful ka kasi hindi mo kasi alam kung ano yung sinet aside nila para nila mabigay yung pera na yon. You shouldn't ridicule people for giving a small amount of money. Because whatever it is that they gave to you, parang bukal sa loob nila na ibinigay nila. Hindi mo lang alam kung ano ba yung pangangailangan ng pera na yon na ibinigay nila. Yeah. So, yun. And I think God is not looking at the amount of money that you give, but it's on how you give it. Yes, exactly. Oo. Yeah. Kasi di ba may kwento nga niyan Parang may kinukwento ka sa akin about dun sa yung parable. Yeah. Oo. Bata pa ako nito So, mga kailan to? Hindi naman. Bata pa ako nito. But I remember it clearly up to this day. I heard mass. Tapos yung gospel talaga. Tapos there were two people, the rich and the poor. Okay, etong mayaman, pagpalagay natin, nagbigay siya ng 20 pesos as donation. Okay, tapos yung isa naman na mahirap, nagbigay ng 2 pesos. Tapos, ang nangyari, nakarating sa langit yung nagbigay ng 2 pesos. So ngayon, kinwestiyon ngayon nitong businessman na nagbigay ng 20 pesos. Sabi niya, bakit ako, mas malaki yung binigay ko, 20 pesos, hindi ako nakaakyat sa langit, pero bakit ito, 2 pesos lang yung binigay, nakaakyat siya sa langit. O ang paliwanag sa kanya, ganito, yung 20 pesos na binigay mo, ekstrang pera mo yan. So kung binigay mo yung 20 pesos na yan, hindi ka naapektuhan Kumbaga, kumain ka ng 3 beses isang araw, natulog ka sa malambot na kutsyon and everything. Pero yung nagbigay ng 2 pesos, buong kabuhayan niya, ba't ka tumatawa? Sorry, kasi, alam mo naman kasi mapalaro mga kulit ng utak ko sabi naman di ba? Sabi ng bakit siya nakagad sa langit ako hindi? Sabi sa kanya ni San Pedro, hoy, buhay ka pa. Hindi, joke lang. Sorry talaga. Palit mo, busang kita. Sorry, naluluha ako. No, it's okay. Anyway, so back to what I was saying. Ayun nga, parang ang sinabi sa kanya na yung 2 pesos na dinonate nitong babae, that's her life. That's everything. That's all she got. That's all she's got. She's got. Oo, that's all she's got. Na tipong willing siyang ibigay na, alam mo yung not having to worry what's going to happen to her the next day. Paano siya kakain, alam mo paano siya, everything, alam mo yon. Pero because her faith in God is so strong, na alam niya na kahit ibigay niya yon, meron at merong gagawa ng ibang paraan para makasurvive siya. Yeah. So yun. Sa amin kasi sa Catholic Church kasi, whatever your donation is, wala namang kaming nakaset na amount to give. Okay. Hindi nga kailangan na hindi nga kailangan na monetary lagi Parang minsan sa offering namin makakita kami nagdadala ng prutas, yung mga ganyan. So ganun talaga, Scarlett. Ganun talaga. Kasi syempre madaming prutas. Dadala ng prutas. Hindi ba parang kayo nagdadala ng prutas? Dadala ng prutas. Sorry. So yun nga. Yun? So hindi not necessarily na it's always money. Yung prutas.
Okay. Ala, maluluha na ako. Kasi sa ano naman, kumbaga, sa Christian church naman, we follow kasi yung sa ano yung 10%. Okay. Oo, so yung 10% na yun, it's 10% of your income. That's what you give to the church. Okay. Okay. Oo. Which is, ako naman, wala naman akong, I have nothing against that. Kasi if, the churchgoers are okay with that, then, alam mo yun, it's a matter of choice naman whether you really want to do that or not, di ba? And I presume na even if hindi mo na-meet yung 10% na parang ine-expect from you, I don't think that the church will actually question you on bakit hindi mo nabigay yung 10%, di ba? Na parang, oy, kulang ka, i-carry over natin sa next, So, next, 15% yung ibibigay mo. Hindi ganon. Di ba? Hindi naman. Ako, siguro yung masasabi ko dyan, Scar, yung sa yung church na pinupuntahan ko, yung CCF. Okay. Wala namang ganun. Wala naman na yung i-check ka ba? Yung parang kakatok sa bahay. Ganun talaga. Ay, parang pusa. Ano yung pusang gumagano? Wala pa pong 5% yung binigay ninyo. Wala namang ganun. Parang dito nga yung sa nangyayari ngayon. Kasi it's all over the social media Parang sa akin ngayon, habang nag-uusap tayo, naisip ko lang na I think despite what's going on right now, na parang naku-question yung Christian church, yung paglabas ng videos na yung mga napapanood natin, I'd like to look at it in a positive perspective. Na parang it's an awakening. Yes. It's an awakening, not only for the church leaders, but also for the churchgoers. Yes, that's correct. For the church leaders, in a sense na, i-check nila ngayon, di ba? Oh, baka naman meron ng deviation. Oo. From yung kumbaga yung usual nila, na di-deviate na pala, na hindi naman nila napapansin kasi they're all too complacent. Yes. So I think this is the high time for these leaders to check yung sa part nila na align pa rin ba ako sa vision ng church namin. Diba? Okay, and how about for the churchgoers? Yung sa churchgoers naman, ayun, they have to check. Si God pa rin ba talaga yung tinitignan ko o yung leader ko na? Diba? So, ayun, parang alam mo yun, yung you take it na pangit yung nangyayari, pero may makikita ka pa rin naman para sa akin. Positive dyan. Oo, may nakikita ka pa rin na positive dun sa paglabas. Yes. So, I believe kasi talaga na everything happens for a reason. And because of the season. Joke lang. Marco season. Ngayon, parang siguro, for all you know it, baka nga, alam mo yon, naging lang talaga, sila lang yung nagamit na mga tao para lang para lang gisingin. Oo, yun diba? I think yung isa pang lesson na pwede natin dito ring makita na true enough, yung mga leaders din natin, alam mo yun, tao lang rin sila na nakaka-commit ng mistakes. Ako kasi, Scar, ang paniniwala ko talaga, lahat ng tao may yan alam mo yun, yung habang nabubuhay may time talaga para magbago. Hindi naman porket ginawa niya na to, alam mo yun, parang masamang tao na siya. It was just an action kasi yan ang nagiging problema ng majority ng mga tao. Pag kami nagawang masama ang isang tao, ayun ang fino-focus nila. That's just what they remember. Nakakalimutan na nila yung all the positive things that this person was able to do. What? It's a very cruel world. Yes, So, don't add to the cruelty. Kumbaga, ang nga, diba, sa church, ang talaga namang gusto lang naman natin dyan, yung spread love, di ba? And because that's
basically the word of God. To spread love. God is love nga eh, di ba? Yeah. So, yun. Yun, so, learn something Yes. from what happened. Everything naman, there's always a learning experience for it. Yeah. So, I think we've discussed everything naman na gusto nating i-share, no? Yeah, I think we've covered it. Anyway, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa amin. Kung meron po kayong mga gustong ibahagi at meron po kayong mga gustong idagdag sa kung ano man po yung napag-usapan natin ngayon, please feel free to write a comment. Yun. Sasagutin po namin yan. Yes. Kung meron po kayong mga gustong idagdag para ma-broaden po yung aming kaalaman tungkol dito sa issue na to, baka po kasi meron kaming na-miss out, please feel free to comment. Yes, i-add mo lang po sa comment section. And another thing is, kung bago ka lang dito sa aming YouTube channel, please subscribe, click the bell button and all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. So, Scar, bye-bye na tayo. Yes. Okay. Thank you. Bye.